Okay, so sa pagkakataong ito, tayo po ay magbibigay pansin na sa ating pong magiging pag-aaral. Ang ating pong magiging topic naman ngayon is about the story of Joseph. It is about the life of Joseph. And let me entitle our message this morning, The Road to Promotion. The Road to Promotion. So basahin muna po natin ang sinasabi po ng Bible sa Genesis chapter 37. Genesis chapter 37. Babasa lang po ako ng ilang talata mula po verse number 5 hanggang verse number 11. So please, pakinggan po ninyong mabuti. Genesis chapter 37 verses 5 to 11. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren. And they hated him yet the more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For, behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright, and behold, your sheep stood round about, and made obeisance to my sheep. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? And his brethren envied him, but his father observed the saying. Again, this morning, the title of my message, The Road to Promotion. The Road to Promotion. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, gabayan mo po at basbasan ang mensaheng ito na aming pong pag-aaralan. Nais po naming ilapit sa iyo si Pastor Bernie Montero, na nawadakilang Diyos, siya po ay iyong pagalingin, ang iyong himala, ang iyong iparanas po sa Kanya. Umaasa po ako, dakilang Diyos, na kami po ay iyong bibigyang lingap sa panalangin namin ito. Pasaganahin mo po ang iyong biyaya kay Pastor Bernie Montero. Ito po ang aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. At ngayon po, magbibigay pansin po tayo sa storya po ni Joseph. You know, one of the classic stories in the Bible is the story of Joseph. Ito actually po ay isang napakagandang kwento sa napakarami. Pero syempre po, hindi ito basta kwento lang, kundi mensahe po ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang buhay. Ito po, kumbaga, sa panunood po natin ng mga pelikula, ito po ay true to life. Ibig sabihin po, ang kwentong ito ay hindi basta kwento lamang, kundi isang katotohanan na kung saan magandang halimbawa sa buhay ng marami sa atin na nagtitiwala sa ating pong Panginoon. So, ang isa po sa tawag sa kanya, Joseph the Dreamer. Okay? So, at dito po sa ating pong binasa, makikita nyo po na ang portion na ito ay patungkol doon sa message ng Panginoon na ipinarating po sa kanya sa pamagitan po ng vision, sa pamagitan po ng dream. Okay? Gusto ko lang po maging maliwanag sa lahat na ang Panginoon po sa paraan ng kanyang pakikipag-usap at pakikipag-ugnay sa tao, isa sa paraan po niya, nung panahon po nila ay ang magbigay ng mensahe at makipag-ugnay sa pamagitan po ng panaginip. Ngayon, huwag nyo na po ngayong asahan yan. If you want to know the message of God, if you want to really learn the will of God in your life, may Bible na po tayo. Amen? No need for you na umasa pa sa panaginip at mag-isip na sa panaginip tayo kakausapin ng Panginoon. So this morning, I want all of you to learn from this story, again, the road to promotion. Actually po, marami na po akong message na nagawa po about the story of Joseph. And I can say wala pa yatang message na tinalakay po ako patungkol sa buhay ni Joseph na sa akin mismo hindi naging blessing.
Ang ibig ko pong sabihin, I can say that every time na ako po ay magbibigay pansin sa storya ni Joseph, again and again, pinagpapala po ako ng Panginoon, kahit na po sa iba't ibang approach, sa mga preaching, sa mga messages, ito pong buhay ni Joseph, undeniably, ay isang malaking pagpapala. And this morning, that is my prayer. This morning, that is my desire. I want all of you to be blessed once again sa buhay po ni Joseph. Ilang mga bagay po ang gusto kong maintindihan po natin. Dahil saan tatalakayin po natin ay ang storya na kung saan ipinakita po that the Lord promoted Joseph. Pero hindi po naging madali ang lakbay patungo sa promotion. It is good for you to understand and to know, brethren, na ang pag-aangat ng Diyos ay hindi po sa madaling paraan. In fact, meron pong mga kung ano-anong dinaanan at naranasan po si Joseph bago po siya makarating sa promotion ng Panginoon sa kanyang buhay. What is important to Joseph is the clear message na ibinigay ng Panginoon sa kanya. So dapat ganun po tayo. Kung ang mensahe ng Diyos ay ipinarating po niya sa atin, kung ang salita ng Diyos ay may ipinangako sa atin, kung ang salita ng Diyos ay may deklarasyon sa atin, panghawakan po natin ito no matter what. Ano man po ang mangyari, panghawakan po natin ito. Ito po'y nagre-require ng pananampalataya. For us to enjoy the promotion of God sa ating pong lakbay, we need faith, mga kapatid. We need to trust the Lord completely. So, let me share with you the truth, that promotion cometh neither from the east nor from the west. I believe you will all agree with me na ang Diyos po ang nagpo-promote. Ang Diyos po ang nagpapala, ang Diyos ang nagtataas, at ang Diyos po ang naglalagay po sa atin sa magandang kalagayan. Subalit sa storya ni Joseph, ang magandang matutunan natin, ang paglalakbay ay hindi ganong kadali. Lalo na po, Kristiyano po tayo, nandito po tayo sa mundo, and this world is not our home. Natural lang po, hindi tayo basta maintindihan ng mundo, kaya may mga persecution, may mga ilang bagay po na nararanasan po tayo, parang puwersang laban sa ating pong lakbay, katulad po ng naranasan ni Joseph. So again, be attentive, listen very carefully, focus, concentrate, and allow God to talk to you, allow this message to bless you, at sana po matuto po tayong lahat. So, unang bagay na nais kong bigyang pansin po natin is about the dreams that shaped him. The dreams that shaped him. Ibig sabihin, yung pong pangarap o panaginip o yung pakikipag-usap ng Diyos, vision, na ginamit po upang i-mold ito pong si Joseph. Malinaw po sa ating binasa na ang panaginip po ni Joseph ay malinaw na mensahe ng Panginoon sa kung ano po ang gagawin sa kanya. Maliwanag mga kapatid na ito po ay revelation ng Panginoon sa kanya. Pero in the revelation of God to him, nung siya po ay excited and very eager na isinyer po yan sa kanyang mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, habang nakikinig kayo, magandang iuugnay po natin sa realidad sa buhay. Kapag ka po meron tayong blessing, kapag ka po merong magandang bagay na alam nating mangyayari po sa atin, hindi po ba ang natural, medyo excited po tayo to share that to others, especially to those people na medyo close po sa atin. And sad to say, sometimes meron pong hindi magandang epekto po yan. Kasi may mga tao pong hindi natutuwa sa katuwaan ng iba. Sabi ko nga, blessing na makita po ang gawain sa Monterrey kung paano ito po ay pinagpapala ng Panginoon. How God is really blessing the ministry there in Monterrey. And it is really great to see that the members of the church, they are all doing good, they are very much involved. Pero mga kapatid, hindi sa ganun nagsimula ang lahat. Siguro po bago pa si Pastor Ruel, sapagkat si Teacher Riza po, medyo may malaking parte po yan sa aking buhay ministeryo, sapagkat ako po ay natutuwa na ginamit po ako ng Panginoon for her to realize her calling. Nung siya po ay tinawag ng Panginoon, after my preaching, I remember, meron po yung parang tissue paper yata yan,
just to express her heart, that the Lord touched her heart, that the Lord talked to him, and the Lord clarified to her her calling. Alam niyo po, nakakatuwa. Sapagkat hindi po biro ang mga dinaanan. Witness po dyan, si Pastor Manny Orara, ang talagang pastor po ni Ma'am Riza. And you know, ang lakbay po ng mga manggagawa ay hindi naging madali. Even Pastor Ruel, yung kanya pong buhay bilang manggagawa, pag inisip po natin, mga kapatid, ang pinangahawakan lang naming lahat ay yung pangako ng Diyos. Na talagang kapag siya ang tumawag, siya po ang magpapala. Mga kapatid, sumunod po sila sa tawag ng Panginoon at alam niyo po, hindi po ito 2, 3 o 4, 5 taon ng masasabi na in the making. No! Ito po ay napakaraming taon. And we praise the Lord because now, witness po kami kung paanong pinagpapala ng Diyos ang ministeryo. Mga kapatid, yung pong inireveal ni Joseph sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa kanyang panaginip. Alam niyo po, reaksyon ang natanggap po niya. Galit ng kanyang mga kapatid, nainis po sa kanya. Yung iba po, medyo siguro napreskuhan po sa kanya. The same things na na-experience po natin. While we are experiencing the goodness of God in our lives, medyo kapag tayo po yung nagsishare ng kadakilaan ng Panginoon, imbis na makirejoice ang marami, meron pong mga nagre-react negatively. And we can see in the story of Joseph that his brethren, hindi po sila happy sa revelation na ginawa po nitong si Joseph. And because of that, nag-react po sila. Pero again, sa molding ng Panginoon, sa shaping na ginawa ng Panginoon kay Joseph, ito pong mga kapatid niya, bahagi po ng molding ng Panginoon. Minsan po, ayaw natin ng mga unfavorable na bagay sa ating buhay. Pero without us knowing, parte ng molding ng Panginoon yan. Yung pinapayagan ng Diyos na persecution, yung pinapayagan ng Diyos na sufferings, yung pinapayagan ng Diyos na ma-accusations, or kung ano-anong negatibong isip ng tao o trato ng tao sa atin, without us knowing, that is actually part of God's shaping or molding sa buhay po natin bilang Kristiyano. And we cannot deny that in the story of Joseph, na ito pong mga kapatid niya, na kung saan sa pagiging negatibo, hindi mga biro ang kanila pong ginawa, mga kapatid. At yan po'y mabibigyan natin ng pansin. Pero tingnan nyo po, sa shaping ng Panginoon as He continue on, habang siya po ay nagpapatuloy, doon po yung realization. Mga kapatid, the revelation, Joseph shared his dreams, the message of God to him. And then the reaction, yung kanyang mga kapatid reacted negatively. And then realization, because in the story, makikita natin, molding talaga, shaping po talaga. So it is good to again understand first of all, in this message, that in our lives, what is important, the most important thing is the clear message of the Lord. Kaya nga ang Biblia po, huwag niyong babaliwalain. Ang pagbabasa po ng Biblia, ang pagbabasa po ng Biblia ay magiging malaking tulong for you to understand the message of God. For you to know the will of God in your life. And you know what? As I understand, in the Bible, napakalinaw na diniklara na ang gusto ng Panginoon sa kanyang bayan, ang gusto ng Diyos sa kanyang tao, kapayapaan, kapanatagan, at mabuting wakas. Tama po ba? Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Jeremiah 29:11 po yan. Sa New Testament version po, mga kapatid, Romans chapter 8, verse number 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. At ito po ay napakatotoo po sa istorya po ni Joseph. Yung pong sinabi ng Panginoon sa bayan niya, for I know the thoughts that I think toward you, yung thoughts po doon, plans. For I know the plans I have for you. That is basically the idea. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord.
thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. At doon nga po sa New Testament, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. You know, in the story of Joseph, lumabas po pareho yan. Sa later part ng buhay ni Joseph, ang sabi niya sa mga kapatid niya, sapagkat medyo nag-aalala yung mga kapatid niya, ang sabi niya sa mga kapatid niya, you thought evil against me, but God meant it unto good. You see? Pagka kayo po ay mulat o aware sa salita ng Diyos, kapag kayo aware sa kalooban ng Panginoon, tutulong yan para maging confidente po tayo. Para anuman po ang maranasan natin along the way, makita natin that is actually part of God's plan. That is part of God's molding, shaping. So kaya yun ang unang puntos natin, the dreams that shaped Him. Ibig sabihin, yung pangarap na nag-mold sa Kanya. Yung salita ng Diyos, hindi po inilingid sa atin yan. Opo, mga kapatid, pagpapalain po tayo. Yan po ang malinaw na turo sa Biblia. Pero along the way, sinabi rin po sa atin, in the world, you shall have tribulation. Sinabi po ng Biblia na talagang tayo po sa mundong ito ay maraming kapighatian. May experience po natin ang mga sitwasyon na pag inaral nyo po, gagamitin ng Panginoon yan. Kasi excited na nga po ako kasi alam nyo naman yung story po ni Joseph na isa lang po sa naging pamamaraan para makarating si Joseph doon sa promotion, yung naging connivance ng kanyang mga kapatid. Kaya nga, dito po mga mananampalataya, mga kaalmusal, maganda pong laging pag-iisipan nyo po ito. Na kung minararanasan kayo, ituring nyo po na yan ay shaping na ginagawa ng Panginoon, molding ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And allow God to operate sa buhay po natin. All things will surely will work together for good. Mga kapatid, gagawa po yan sa ikabubuti natin, sa ikakaayos natin. Okay? So kaya dito po, bibigyan pansin natin ang pangalawang puntos natin. Number 1, the dreams that shaped Him. So number 2, the difficulties that strengthened Him. Yung mga naranasan niyang hirap, mga kapatid. Sabi ko nga, the reason why I can say I am enjoying my life sa kung saan po ako dinala at dinadala ng Panginoon. Kasi po, even may contemporaries, yung mga co-workers ko po, alam po nila na hindi biro ang naging biyahe po patungo sa kung nasaan po ang inyong lingkod ngayon. I'm not saying na ito na po yung peak ng aking buhay. No. Ang ibig ko pong sabihin, gusto kong maging totoo sa inyo na sobrang na-enjoy ko ang pinaglagyan ng Panginoon po sa akin. Okay? Along the way, sa akin pong journey, hindi po smooth sailing ang lahat. Meron din pong mga paglihis, meron pagkadapa, meron pong mga masasabi nating atake ng kaaway, meron pong mga persecution, meron pong mga unpleasant and unfavorable situations along the way. But again, because I am very much assured ng promise ng Panginoon, sige po, tuloy-tuloy lang po. Even the training, kahit nga po si Ma'am Melda, alam po niya yan, na talagang ang training po namin hindi magaan. Mabigat po na kung talagang ikaw bilang tao, magrereklamo, susuko ka, aayaw ka, praise God, hindi po sumuko ang inyong lingkod. Mga kapatid, the same thing that we can see in the life of Joseph. In spite of the fact that the message of God is very clear to him, the Lord promised to him and showed that vision na siya po ay pagpapalain, pero sa kanya pong naging journey, hindi po yata umaayon kung ano po yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga, importante naman na matutunan natin dito na ang lakbay Kristiyano hindi by sight, by faith. Ang lakbay natin bilang mananampalataya by faith, mga kapatid. Kaya pwede nga ba nakikinig kayo, alamin nyo yung storya ninyo. Bago kayo nakarating sa kung ano yung kinalalagyan nyo. Kamusta po yung mga difficulties? Kamusta po yung ating pong naging biyahe? Kamusta po yung ating mga karanasan? So, I want all of you to see in the story of Joseph, in the life of Joseph, the difficulties that strengthened him. Kumbaga, ito po yung mga trials, yung mga pagsubok na nangyari sa buhay niya, yung pong connivance ng kanyang mga kapatid.
na siya po'y pinatapon doon po sa balon na walang tubig, na siya po'y ipinagbili, yung connivance ng mga kapatid niya. Nakaranas na po ba kayo na may mga pagkakataon, na may mga taong nagkaisa-isa laban sa inyo? At naranasan nyo na rin po ba na dumating sa punto na parang ang betrayal, para pong ang masasabi nating masakit na ginawa ay nanggaling pa sa taong malapit sa iyo? That is very hard. I believe, agree kayo sa akin dyan. Ang malaki ang epekto kapag yung mga taong inaasahan mo, natatayong kasama mo, nayayakap sa iyo, yun yung mga taong gagawa ng hindi maganda sa iyo. It is very sad to know na ang mga kapatid ni Joseph na dapat sana makigalak sa magandang balita po niya patungkol sa pangako at kalooban ng Panginoon sa kanya, about the vision that He shared to them. Dapat maging masaya po sila, pero ano po ang nangyari, mga minamahal? Ang nangyari po, ang mga kapatid niya ay nagkaisa laban sa kanya. So makikita natin the connivance, okay? The connivance against Joseph. Ibig sabihin, yung mga kapatid niya na nagkaisa laban sa kanya. Okay? The crime. Diba? Na kung saan inaccuse po siya. At ito po yung attempted rape. Doon po kay Mrs. Potiphar. Alam din naman natin ang story na kung tutuusin, kahanga-hanga po ang ginawa po nitong si Joseph. Pero ano po ang nangyari? Ang nangyari po mga kapatid, siya po ay napatawan ng kaso at siya po ay napatawan ng pagkabilanggo. So siya po ay naipakulong. Mga kapatid, mga minamahal, remember my message about the story of Joseph? Diba? Yung story po niya, unjust brother, unreasonable brothers, unjust boss, at ganoon din naman, the unreliable butler, mga kapatid. So, kaya ito pong mga bagay na ito, ang dapat magpaalala sa atin that along our journey, along our way, along the way, samantalang tayo po'y patungo sa direksyon ng Diyos sa ating buhay, patungo tayo doon sa lugar na gustong pagpalain tayo ng Panginoon, may mga dadaanan po tayong rough roads, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, it is good to learn the road to promotion. Hindi po laging smooth sailing. Kaya hindi ngayon hindi maganda ang sitwasyon mo, pagdududahan mo na ang Panginoon. Mga kapatid, hindi po makatutulong. Hindi po makatutulong na pagdudahan po natin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay laging totoo sa kanyang pangako. God is always true to His words. Amen? So nakita natin that the dreams that shaped him, the difficulties that strengthened him. Mga kapatid, isipin lang po natin sa reality of life. Diba? Kahit na ang ganda-ganda ng sinabi ng Panginoon, kahit na po blessed na blessed tayo sa message, pero kung sa journey natin, along the way, makakaranas tayo ng mabibigat, hindi ba may mga sumusuko din? Hindi ba may mga umaayaw din? Hindi ba meron pong nalilihis din, mga kapatid? Why? Kasi po, hindi po tayo completely confidente dun sa sinabi ng Panginoon. That is actually the difference. The reason why Joseph, kumbaga, talagang endured everything. It is because of the fact that he trusted the Lord completely. Mga kapatid, makikita nyo po the dependence that sustained him. Diba? Yung kanyang pagtitiwala na naging dahilan kung bakit siya nakapagpatuloy. Mga kapatid, mga minamahal, mahihirapan tayong magpatuloy kapag hindi natin dinevelop ang ating tiwala sa Diyos. Okay? Tayo po'y hindi by sight, hindi tayo depende sa sitwasyon. Tayo po'y depende sa malinaw na sinabi ng Panginoon. Kung sinabi ng Diyos na pagpapalain ka, huwag kang magbigay ng dahilan sa sarili mo para pagdudahan mo ang sinabi ng Panginoon. Panghawakan mo ito, sumunod ka sa Kanya, huwag kang malikot, huwag kang lilihis, don't swerve mga kapatid, just stay on your lane because that is the direction of God to you, and then later on you will find out, later on you will realize that God is right sa Kanyang pangako sa atin. Ang problema, may gustong gawin ang Panginoon, minomold ka lang, pero pumapalag ka. Diba? I remember the story of the master potter. Meron po akong magandang mensahe doon eh. Yung pong master potter, tapos yung molding process,
tapos yung masterpiece. Yun po yung storya doon sa Jeremiah na pinapasok po siya ng Panginoon doon sa potter's house. Noon siya po'y pumasok doon sa potter's house, nakita po niya yung pong potter na gumagawa po ng palayok. Ano po? And then, habang ginagawa po ito, medyo naglamat po ito. And then, ipinakita po ng Panginoon sa kanya na matapos itong maglamat, ang ginawa po nung potter, ginawa niya uli na isang magandang vessel. And then, ang message ipinarating. Ganyan din ang gusto kong makita nyo, na kung nagawa ng magpapaliyok, di ba? Doon po sa palayok, na nung siya'y nalamatan ay muling, di ba, nabuo. Ganun din po ang nais ng Panginoon. Hindi ba kayang gawin ng Panginoon yan sa inyo? Yan po ang pinaka-message. So, the master potter ay ang Diyos. The molding process, yung mga experiences natin. Yung mararanasan po natin. Okay? And then the masterpiece, yung finished product. Yung end result. Yun talagang perfect plan and perfect will of God sa buhay natin. So, may dadaanan po tayo, may difficulties. Pero para ikaw ay masustain, you need to depend on God. Okay, that is the key. Ang susi po ay ang pagtiwalaan natin ng lubos ang atin pong Panginoon. Amen? Kamusta po tayo sa dinadaanan natin? Nasisiraan na ba tayo ng kalooban? Medyo talaga bang gusto na nating bumigay? Gusto na nating bumitaw? Kasi hirap na po tayo. Mga kapatid, ang hirap na yan ay isa sa processing ng Panginoon para sa isang magandang masterpiece. Allow God to operate in your life. Allow the molding of God, mga kapatid, so that in the end, makikita mo that God is right sa kanya pong salita at ang kalooban ng Diyos ang makatwiran at dapat maganap sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, nakita natin the dreams that shaped him. Okay? Binigyan pansin din po natin the difficulties that strengthened him. Sa iba po yung difficulties nagiging dahilan ng pagtalikod. Yung difficulties nagiging dahilan para bumigay, para bumitaw. Kay Joseph iba. Yung mga difficulties niya ang nagpalakas sa kanya. Yung mga difficulties na yon ang nagpatibay ng kalooban niya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na matutunan po natin yung magtiwala tayo. The dependence that sustained him. Ibig sabihin, yung pagtitiwala niya, yung pagsandig niya sa Diyos na naging dahilan kung bakit nakasurvive siya, kung bakit nasustain siya, mga kapatid. So, ang tiwala natin sa Diyos ang napakahalagang bagay na dapat nating laging i-exercise. Diba? So, ano man ang sitwasyon mo, trust the Lord. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon sa kanyang operation sa buhay natin. Okay? So, tapos po, magandang makita nyo, the deliverance that surprised him. Ibig sabihin po, meron po kasi akong nabasa, natatandaan ko po, na kahit naman sinabi na ng Panginoon kay Joseph, na siya po ay itataas, may mga pagkakataon sa pangyayari, bilang typical na tao, ito ba yun? Bakit ganito nangyayari? Kala ko ba pagpapalain ako? Kala ko ba iaangat ako ng Panginoon? Pero ba't ganito nangyayari? Nag-apply ako ng work, parang hindi ako natanggap. Bakit hindi ako natanggap? Okay? Ginawa ko to, parang hindi naman umokay. Tapos, bakit parang maraming mga kontra doon sa, hindi natin alam, yun ang magpapatamis nung gagawin ng Panginoon. Kumbaga mga kapatid, pag-isipan nyo pong mabuti. Hindi po ba kaya gumawa ng himala ang Panginoon doon po sa Egypt para po palayain ang Israelites? Kasi nga po, ang perfect will of God for the Israelites is for them to enjoy the promised land. Tama po ba ako? Makinig kayo mabuti. Napakaganda po nitong truth na ito. Mga kapatid, obviously, kaya po ang Diyos ay makapangyarihang kumilos because the will of God for His people, diba, is to free them. Palayain po sila. Pero ang maliwanag po na itinuturo ng Bible, ang perfect will of God, hindi lang yung makalabas sila sa Egypt. Ang perfect will of God is for them to claim, to conquer, and to cross, and to enjoy the promised land. Okay? Yun po yung maliwanag na kalooban ng Panginoon. Ngayon, kung ang kalooban ng Diyos ay ang ma-enjoy nila ang promised land,
Hindi ba pwede nating itanong? At dapat ito po yung mapag-isipan. Ito sana yung naiisip ng Israelites way back then, nung kanila pong storya. Maliwanag po na ginawa ng Diyos ang lahat ng paraan para mapalaya sila. Tapos, mag-iisip sila na ipapahamak sila ng Diyos? Mag-iisip sila na pababayaan sila ng Diyos? Tingnan niyo po kung gaano sorry sa term, mangmang sometimes tayo bilang tao kapag mag-iisip. Diba? Kung ano yung mga ginawa ng Diyos, kung tutusin, yun dapat magdala na po sa atin sa kaisipan na talagang ang ganda ng plano ng Panginoon. Kaya lang po, inaalaw ng Diyos na sa journey po natin, may mga daanan tayo kasi gusto pa ng Diyos na mamanifest sa atin ang kanyang kapangyarihan para talaga lubos na ma-enjoy natin yung pagdadalan po niya sa atin. Isipin niyo po, ilan po yung masasabi nating wonders na ginawa ng Panginoon para makalaya sila. Ina-witness po nila yan eh. Nakita po nila yan. Tapos nung naglalakbay sila at natrap sila nung sea, parang nakalimutan na nila kung gaano kagaling, kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. Diba? Kahit may humarang dyan, ang dapat i-claim nila na ang will ng Panginoon sa atin, promised land. Kaya kahit ano humarang, Diyos ang gagawa ng paraan. Diyos ang bahala sa atin. And that is exactly what Moses told them. The Lord shall fight for you. You shall hold your peace. Ibig sabihin, just wait. Wait and see kung anong gagawin ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, sa buhay po ni Joseph, makikita niyo po na ang deliverance, nangyari po yan sa kalagayang naranasan muna niya ang hindi mga bibirong sitwasyon sa kanyang buhay. Ang tamis-tamis ng mararating po natin kung alam natin na hindi biro ang mga pinagdaanan po natin. The deliverance is so sweet because we understand na hindi biro na tayo po'y mabilanggo, hindi biro na tayo po'y mausig, hindi biro na tayo po'y saktan, hindi biro na tayo po'y alipinin, hindi biro na tayo po'y mahirapan, hindi biro na tayo po ay makaramdam ng mga sakit at sakit. Pero alam nyo po, if you really believe that God is always true to His words, and if you have that faith na ang buhay mo dinisenyo na pagpapalain ng Panginoon, matututo ka na maghintay hanggang sa makita mo yung deliverance ng Panginoon. At doon po, medyo masusurpresa tayo. Diba? And I can say that even Joseph, that is really a surprise to him. Yung idea ko po mga kapatid, yung bang masasabi natin, actually po, pinag-iisipan ko kanina, yung idea po, na yung bang nag-stabilize kay Joseph. Diba? Kung paano po na yung lahat ng sitwasyon, makikita nyo po na ang naging thinking pa rin ni Joseph, ang nasa kaisipan niya, yung kalooban ng Panginoon. Pero alam nyo, alam nating pagpapalain tayo ng Diyos. Pero hindi natin alam kung sa paanong paraan. Basta ang malinaw kay Joseph, iangat siya ng Panginoon, itataas siya ng Panginoon. And you know what? Lahat ng naranasan niya, pwede na magdala sa kanya sa negative na kaisipan. Pero ano po nangyari mga kapatid? Diba? Yung palang mga bagay na yon, yun pala ang road to promotion. Yun po pala ang magdadala kay Joseph sa promotion, mga kapatid. Kaya nga, dito makikita nyo how the Lord promoted him. Diba? So, he understand the plan of God in his life. And then, makikita nyo yung peace. Diba? The peace of God along the way. In spite of the many unfavorable situation, sad experiences, sufferings, attack of the enemy, and then negative na mga sitwasyon by sight, makikita nyo po na sa kabila po ng lahat, alam niya yung plano ng Diyos, naintindihan niya yung plano ng Diyos, meron siyang kapayapaan ng Panginoon, kaya naman tinanggap niya yung promotion. Alam niyo po yan, di ba? Napakulong po siya. Nung napakulong siya, maliwanag naman po yan, na kung tutusin, nakapagbigay pabor din po siya, maging doon sa butler, and then pinangakuan siya, hindi tinupad ang pangako, pero mga kapatid, sa operation at dealings ng Panginoon, ang Diyos ang gumawa ng sitwasyon na kung saan mahayag at maalala si Joseph, na siya po yung nag-i-interpret ng dreams.
At si Joseph po ay na-deliver ng Panginoon. Siya po'y nalabas doon sa bilangguan. Hindi siya dumipende na sa kanyang mga kapatid. Hindi siya dumipende na sa kanyang boss. Hindi na siya dumipende doon sa butler. Pero mga kapatid, ang kanyang dependence sa Diyos. And because of that, he experienced deliverance. And in fact, pagka pinagpala ka na ng Diyos, masusurpresa ka pa di ba? Yung bang idea ng call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kala mo dahil negatibo yung nangyari sa iyo. Di ba? I mean, kawawa ka. Hindi. Mga kapatid, walang kawawa pagka nasa Panginoon. Ano man ang nararanasan natin, kaapihan man yan, hindi ka kawawa. Kasi yan po ay daanan lamang sa gustong pagdala ng Panginoon sa iyo. Okay? Mahalaga lang po yung complete reliance. Just trust the Lord. So whatever experience, mararanasan mo along the way, just depend on God, trust on the Lord, claim His promise. At yun nga po yung gusto kong ipakita sa inyo rito. So the Lord promoted him. So the plan is clear. Meron siyang peace mula sa Panginoon. And then promotion comes. Dumating po ang pagtataas ng Panginoon sa kanya. Ginamit siya para ma-rescue po ang Egypt sa famine. And because of that, mga kapatid, nahayag na po kung gaano makikita nyo po yung pong masasabi nating saya at katuwaan na naganap ang kalooban ng Panginoon. So the Lord promoted him. Now, gusto ko pong makita nyo na maganda ring maging tanong na kapag ka naitaas ka na, kapag ka na-promote ka na, kapag ka pinagpala ka na, ano po ang dapat maidulot dito sa iyo? It is very interesting also that in the life of Joseph, after experiencing so many negative things in his life, may mga tao po na gumawa ng masama sa kanya, isama nyo na po ang mga kapatid niya, pero sa Biblia po, ano pinakita mga kapatid? Na nung time na talagang lumaganap ang kagutom, mga kapatid, ang Diyos, binigyan si Joseph ng wisdom na naging reason. Kaya iba yung operation ng Panginoon. Lagi ko pong sinasabi, minsan, ang gusto natin kaagad nandun sa itaas. Kaso kailangan mong tuntungan yung mga hagdanan patungo doon sa itaas. At ang naging hagdanan sa buhay po ni Joseph ay ang kanyang unreasonable brothers, ang kanya pong unjust boss, the unreliable butler. Yan po yung kanyang mga dinaanan. Yung baluktot na mga kaisipan ng kanyang mga kapatid, yung hindi maayos at walang hustisya na akusasyon kay Joseph. Ang ibig ko pong sabihin, sometimes mga kapatid, yung pong mga negative things na nangyayari sa atin, dahil nagre-react po tayo negatively, at parang isinasa isang tabi natin ang malinaw na ipinangako ng Panginoon. Because of that, hindi po tayo nakakarating sa promotion. Siyempre po, minsan kasi kapag may mga rough roads na, minsan nagdi-detour tayo. Walang problemang may mag-detour kung may other way talaga. Paano po? Kasi pag ang Diyos po may plano, kung ano po yung way niya, yun po yung talagang dadaanan mo. Kaya kung papayagan ng Diyos na may rough road along the way, tuloy lang. Kapag may mga tila panganib, tuloy lang. Kasi ang pangako naman ng Diyos, siya naman kasama natin sa journey. Amen? The Lord was with Joseph. That's the key. Kaya mo makakayanan ng lahat kasi may Diyos na hindi ka iniiwan. May Diyos na kasama ka. Kaya nakayanan lahat ni Joseph sapagkat una, nasa kanya ang pangako ng Diyos, malinaw ang mensahe ng Panginoon, kasama niya ang Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ang istorya po ni Joseph ay napakalaking hamon at magandang padron sa bawat isa po sa atin. So the Lord promoted him. Ngayon, sa kalunduan ng lahat, ano po ang nangyari? It is good, mga kapatid, na yung pong naging attitude ni Joseph sa kabila po ng inangat siya. Kasi ito ang nangyayari minsan. Pagka po medyo naitaas na po tayo, nakaangat na po tayo, minsan nagbabago na po tayo. Hindi po yan. Hindi po yan ang makikita natin kay Joseph. Hindi yan ang makikita nyo po sa naging buhay ni Joseph. Makikita po natin that in spite of the fact that the Lord promoted him, nakarating siya.
The road to promotion ay yung karanasan niya sa brother niya. The road to promotion ay yung karanasan niya sa Potiphar's house. The road to promotion ay yung pong naranasan din po niya doon sa prison. Yun po ang road to promotion. Sa iyo, pag-aralan mong mabuti. Sa nararanasan mo ngayon, huwag kang palag ng palag. Baka road to promotion yan. Yung mga negative experiences, yung mga unpleasant situations, huwag kang papalag. Baka road to promotion yan. Mga kapatid, ang maganda po, maramdaman natin yung tinatawag nating molding ng Panginoon. Kasi nakita natin that in His life, the dreams that shaped Him, the difficulties that strengthened Him. Amen? So, ipinakita po natin dito sa mensahe yan. And then, yung kanya pong dependence. Di po ba? The dependence, mga kapatid, kung paano siya nagtiwala sa lahat ng naranasan niya. And then, yung pong deliverance. How the Lord delivered him. So, napakaganda na itong mensaheng ito ay matutunan natin. Alright? Ngayon, ito pong maganda. Dahil nilagay na siya ng Diyos doon sa kaganapan ng malinaw na mensahe ng Panginoon sa kanya, ito po gusto ko lang sa conclusion natin, ito sana maging attitude natin. Kasi ang makikita nyo po, ang record po nito sa Genesis chapter 45, kasi maraming mga verses po yan, hindi na natin po para basahin, bigyan na lang natin ng pansin. Alam nyo po, ang kagandahan, ito parang bonus po ito mga kapatid. Kasi may mga pagkakataon, pagka umangat na tayo, nag-iiba rin po tayo. Ang dali na nating mangtapak ng iba. Minsan, kaya gusto nating makaangat para makaganti sa mga gusto nating gantihan. Hindi i-bless ng Diyos yung ganong kaisipan. And it is very obvious that in the life of Joseph, we can see na wala siyang ganong kaisipan. Of all the negative things, of all the bitter experiences na naranasan po niya, wala siyang naging kaisipan ng paghihiganti. Okay? Kaya po yung mga kapatid niya, actually, nung napag-alaman po nila na si Joseph, yung nasa posisyon, medyo nagdalang takot po sila eh. Okay? Pero tingnan niyo po si Joseph. Anong sabi? Fear ye not. Huwag kayong matakot. Am I in the place of God? Diyos ba ako? Parang ganun po yung idea. Ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos? Mga kapatid, sa naranasan ng mga kapatid niya, imbis na si Joseph magkaroon ng kaisipan ng typical ng isip ng tao, buti nga sa inyo, ano kayo ngayon? Diba? Sometimes ganun po yung takbo ng utak natin. Kaya let us learn from this. Matuto pa rin po tayo dito. Kaya gusto kong tapusin po ito sa idea po mga kapatid, na ito pong si Joseph, yung compassion, hindi po nawala sa kanya. So makikita nyo po, the compassion he showed. Yung mga kapatid niya, mga kapatid, in fact, umiyak pa po siya, di po ba? Para sa kanyang kapatid. At makikita nyo po na hindi niya ginantihan ang kanyang mga kapatid. So napakaganda po na sa buhay po natin, kung sakaling may marating man tayo, sana po wag nating gamiting dahilan yung narating natin, yung pinagpalang buhay natin para manghamak ng iba, gumanti sa iba, gumawa ng masama sa iba, at tayo po ay manghawakan na kung ano ang posisyon na meron po tayo. So mga kapatid, mga minamahal, malinaw po na kung naiintindihan mo na ang lahat ng dinaanan mo, kahit yung mga taong nagnegatibo sa iyo, kahit yung nakagawa ng hindi maganda sa iyo, kung alam mo lang na part yan ng molding ng Panginoon, kung naiintindihan mo lang yan, na shaping ng Panginoon sa iyo yan, kung naiintindihan mo lang na kasama yan sa lakbayin patungo sa promotion ng Panginoon, hindi ka magiging negative. Kahit dumating ka sa katayuan na nasa posisyon ka na, hindi mo maiisip na gumawa ng masama. Kahit sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Diba? Bonus lesson po ito eh. Kasi makikita nyo po, dito po, kasi ito talaga yung gusto ko i-share kanina, pero ang yaman eh. Ang yaman kasi ng storya po ni Joseph eh. So nakita natin the compassion he showed. Okay? And then, yung claim. The claim of Joseph. Una, the compassion of Joseph. Second, the claim of Joseph. Ano ang claim niya? Ang Diyos ang nagsugo sa akin sa inyo. Diba? It is God that sent me before you. So kaya mga kapatid, laging ganun din po ang magandang claim natin. Hindi tayo, Diyos talaga po mga kapatid. Diyos at laging Diyos.
And then, ang naging conclusion po ni Joseph, you thought evil against me, but God meant it unto good. And we know the story. We know the story that the Lord used him mightily, that the Lord used him and gave him wisdom, revelation, na nakatulong po para po ang Egypt ay mas fair. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to experience the deliverance of God. Alam nyo, dito po sa deliverance ng Panginoon, sabi ko nga, dito laging pumapasok yung idea nung God's vindication, God's vengeance, and God's victory. Remember that? Kaya hindi talaga tayo dapat nag-iisip na kapag kami nakagawa ng hindi maganda sa akin, paglaki ko, paano kung hindi ka na lumaki? At pagka ganun ang kaisipan natin, paano naman loloobin ng Diyos na lumaki ka kung ganun ang tinatakbo ng isip mo? Mga kapatid, iba po talaga si Joseph. So I can say that it is really great, it is really good, it is a wonderful thing to learn mula po sa lesson ng buhay ni Joseph, particularly his road to promotion. His road to promotion. Paalala to, hindi po ngayon Kristiyano ka, laging smooth sailing. Hindi ngayon Kristiyano ka, laging pabor ang dating ng mga sitwasyon sa iyo. Maganda ring maging sensitive tayo. Maybe God is molding us. Pagka nahihirapan tayo, imbis na magreklamo, isipin natin mabuti. Maybe God is shaping us. Maybe God is molding us. Maaring nasa process po tayo ng gustong i-accomplish ng Diyos sa buhay natin. So, kamusta ka, kapatid? Kamusta sa lahat ng mga naranasan mo? Ano naging takbo ng isip mo? Hindi ba magandang maturuan tayo ng pangyayaring ito sa buhay po ni Joseph? Marami na po tayong message na narinig patungkol sa kanya. Pero ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo na ang promotion, ang Diyos ang nagbibigay. At ang promotion ay ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. May mga dadaanan po bago ang pagpapala. May mga dadaanan po tayo bago ang promotion. Ang kailangan po natin, deliverance. Pero para mangyari yan, dependence. At harapin natin ang difficulties. At magpasakop tayo sa masasabi nating shaping ng Panginoon sa atin. Yung dreams ay nagre-represent ng will of God sa buhay ni Joseph. Kaya magbasa tayo ng Bible, tuklasin natin ang kalooban ng Diyos. At kapag alam mo kung anong kalooban ng Diyos sa iyo, ano man ang mangyari, tuloy ka lang, lakbay ka lang, hanggang makarating ka sa promotion ng Diyos sa iyong buhay. The road to promotion. I hope and I pray na tayo po ay napagpala. Nakita natin yung dreams, yung mga panaginip po ni Joseph, yung difficulties ni Joseph, yung dependence ni Joseph, yung deliverance ni Joseph. I hope na tayo po'y napagpala muli sa ating almusal na ito. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Thank you for another blessing na tinanggap po namin ngayong umagang ito. We pray, O Father, that you will continue to talk to your people. Nawa ang message na ito ay maging magandang paalala, maging malaking pagtuturong muli sa bawat isa po sa amin. Nawa na intindihan namin, Panginoon, na hindi laging smooth sailing. May mga rough roads po along the way, pero mahalaga na kami po'y lubos na magpasakop sa iyo. Mahalaga na kami po ay laging magpaubaya sa kung ano ang operasyon mo sa aming buhay. And may we learn to trust you completely, Heavenly Father, even sa mga difficult times, even sa mga difficulties, maybe persecution, maybe pressures from the enemy, maybe pains, physical illness, whatever it is, Lord, nawa ang aming maging takbo ay ang laging panghawakan at pagtiwalaan ka. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli po kaming nakapakinig, muli po kaming nakapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa nakakahamong buhay po ni Joseph. Muli po, Panginoon Diyos, sa iyo po ang aming lubos na pagtitiwala. Ikaw, dakilang Diyos,
ang talagang magbigay biyaya sa amin upang mai-apply po namin ang mensaheng ito at lagit-lagi panghawakan ka po namin sa aming buhay. Thank you so much sa ministry ng Believer's Breakfast. Ikaw po ang aming patuloy na binibigyang kapurihan sa lahat ng ito. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, pagpapala po sa mga nangangailangan, nawadakilan Diyos solusyon po sa mga may problema, kalakasan po sa nangihina, kagalingan po sa may karamdaman, at hiling ko dakilan Diyos ang kagaangan sa mga may kabigatan. Salamat po aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong naging pagsubaybay. At ako po ay nagtitiwala na ang salita ng Diyos ay hindi po babalik sa Kanya ng walang kabuluhan.